Good morning, it's Martin in Australia. Kumusta po tayong lahat? Ngayong araw, mamamasyal kami kasama yung family ni Christopher, yung stepdad niya at saka si mama niya. Bale, 1 hour and 30 minutes pala yung biyahe namin dito. Yung stepdad pala ni Christopher ang magdadrive ngayon kaya kaming dalawa ay pa-chill lang dito sa likod. Nag-e-enjoy ng view, ine-enjoy namin yung sceneries at makikita nyo, dinadaanan namin itong mga napakaraming mga windmills. Siguro lumapit sa mga windmills na yan. Except sa pagmumukhang to, nakakatakot lapitan. Hala, sige, ayaw po, papansin mo nun. Ayun, nag-stop over muna kami dito sa town center at napag-isipan namin kumuha muna ng makakain kasi around nearly 10 o'clock na that time. Hilig pala naming mag-visit sa mga local bakeries pag nagbebiyahe kami kasama yung family ni Christopher. Baga yun na rin yung parang bonding time namin. Anyway, we are inside the bakery at ang daming options na pagpipilian. Normally, kumukuha kami ng mga meat pies, ng mga sausage rolls, at saka some desserts like vanilla slices. Miss na miss ko na rin talaga yung mga tinapay sa Pilipinas, yung cinnamon, at saka yung mga pandesal, at saka yung Julie's Bake Shop. Ano na yun? Yung palagi po yung prito sa may hilltop dun sa Baguio. Gucci. Yun, salamat na isip ko din. But anyway, pagkatapos namin kumain, sinimula na pala namin manasyal at pumunta kami dito sa may information center para mag-register at saka makinig sa mga instruction kung paano manasyal sa tab na ito. Bale, $30 nga pala yung binayaran namin bawat tao dyan at apat kami at around $120 yung binayaran namin. At the first stop namin is yung copper mine site dito which was open around 1860s to 1880s. Nearly 20 years in operation. At saka meron pa rin yung mga naiiwan. Ayan na naman ako nagpapapansin kasi sobrang ganda ng scenery that time. At ganda din actually ng weather. Usually, sobrang init ng summer dito kaya kailangan i-check yung weather kung magto-travel. Otherwise, hindi nyo ma-enjoy kung sobrang init din. At ito na nga, yung nakikita nyo yung mga bato-bato, apparently, yun yung mga maliliit na mga coppers or mga irons na pinaprocess para ma-extract yung pure copper. Ewan ko. Pero, yan, nasa view day kami, ang ganda-ganda. Sobrang brown yung sceneries kasi sama nga dito, hindi masyadong maulan. At yan din yung tunnel na kung saan dinadaan yung mga rocks at saka yung mga minerals na nilalabas out of yung mine sites. Sobrang nakakatakot ito nyo. Pero actually, mas natatakot ako baka may tumalon na spider dyan. At ito, yung building na to, ni-establish lang to 1980s. Although, same area, yun yung parang ginagawang pagpaprocess at pagpapump out ng water under the ground. At saka, baka yung mga mechanical engineers dyan mas na makakarelate kasi hindi ko masyadong guess yung process. Pero, pag pumasok kayo sa building na yan, makikita nyo kung how advanced din yung mga technology even if it was like around 1800s that time. But anyway, yan, pumunta rin kami sa isang prison jail. Parang alam nyo na yan. Kung saan kayo tumatae, alam nyo na yan. Apparently, yan yung mga old styles ng jails nila doon. Hindi masyadong malawak kasi baka hindi masyadong marami yung mga criminal that time. Syempre, mas kukunti din yung mga tao. Kaya syempre, maliit lang din yung mga kailangan ikukulong dyan. Tama ba yung mga pinagsasabi ko? Ewan ko. Pero nakaka-amaze lang kasi na-preserve nila yung infrastructures which lasted nearly over 100 years actually. Makikita mo kung paano rebuild or yung part na repair para lang
preserve yung area. Ayan, mock-up styles kung paano yung setups ng mga rooms dati noon. At ito din, ano ba yung tinitingnan namin? Ito yung mga remains ng isang area na village noon. So, bali, parang bato-bato na lang yun na iwan. But still, it lasted nearly 200 years. Gaano ba katagal yung mga buildings doon sa Pilipinas? For some reason, actually, matagal din yun naman yung Diplomat Hotel sa Baguio at saka yung ibang mga infrastructures. Kaya naglalast talaga yung mga old buildings. Ewan ko sa mga modern buildings, maglalast kaya ng 200 years. But anyway, ngayon naman kung saan kami, this time is nasa underground kami. Yung area na to nakikita nyo is kung saan ini-store yung mga wine barrels. So that's a cellar. Yan, for example, yung barrel na yan is a sample wine barrel. At saka then, process nagbo-brew ng mga beers, na mga wines. At saka sa area pala na pinuntahan namin is the wine region. Malapit sa Clare Valley na kung saan sobrang sarap ng red wine nila. Sobrang sarap. At fun fact, South Australia is one of the biggest producers of wine in the whole wide world. At yun, nakauwi na nga pala kami at itong asong na to, inihingan pa talaga yung padala namin. At saka itong mga halaman ko, papatay na, hindi ko na, didiligan kasi alis na din naman kami in a week's time. Pa-subscribe nga po pala. Bye! Thank you!